Pabuyang, walang amoy. So guys, kumusta? Ngayong araw na to, pag-uusapan natin bakit nga ba mas kumikita ang mga ahente kaysa sa mga namimili at mga nag-aalaga ng baboy. Tara, pag-uusapan natin yan dito lang sa Kabady Mo Ko YouTube channel. Napakagandang araw na naman mga katropa. Ayan, ito yung buntis na baboy na malapit ng mga anak. At meron pang isang partner dito. So karamihan sa mga baboy inaibenta na. Kasi nga talagang maganda yung presyuhan guys ng baboy. Ito, pag-usapan lang natin guys yung tungkol sa isa nating katropa na magbababoy. Problema ng katropa natin guys is bakit daw yung mas kumikita ang ahente. Totoo nga kaya na mas kumikita ang ahente? At paano nga ba sila kumikita? At bakit? Ito ay isang pagkalugi para sa mga nag-aalaga ng baboy. Tara, sagutin natin yan. Pag-usapan natin, himay-himayin natin. Back sa ating YouTube channel. So kagagaling lang natin sa title defense ng mga estudyante so sa college. So ngayong araw na to guys, pag-usapan natin ayun yung tungkol nga dito sa issue ng mga magbababoy. Ito nga ang magkano nga ba yung kinikita ng mga ahente at talaga nga bang nakakabawas ito sa kita ng mga magbababoy. Iwan ng mga katropa, kapag magbibenta tayo ng baboy, ilagi nating tinatanong magkano na ba ang presyuhan at bentahan ng baboy. So karaniwan na, lalo na dito sa lugar sa bandang Bicol, medyo mababa talaga ang presyuhan kumpara sa Manila. Pero kahit ganun pa man, tuloy-tuloy pa rin sa pag-aalaga yung mga hog raiser na mga magbababoy. Kasi ito ay isang passion na talagang gustong gawin ng ating mga katropa. Ito, tanong natin, magkano nga ba ang pwedeng kitain ng mga ahente sa mga magbababoy? Ito guys, halimbawa, ang presyuhan guys ng baboy ay 200 pesos. Karaniwan ng inaalok nila ang presyo is mas mababa ng 5 piso o kaya 10 piso. Kung 5 piso ang bawas sa presyo ng pag-alok nila, ibig sabihin sa bawat 100 kilo na baboy, bawat isang piraso na baboy, maaari na silang kumita ng 500 pesos. Kung 10 piso naman, ibig sabihin 1,000 pesos ang pwede nilang kitain sa bawat isang baboy. Kung 1,000 pesos ang pwede nilang kitain sa isang baboy, ibig sabihin guys sa 10 baboy, 10,000 na pala ang pwede nilang kitain. Paano kung 20 na baboy? Di 20,000 pesos. Ang pag-aahente at pag-aalok ng presyo ng baboy is karaniwang nangyayari sa mga probinsya o kaya doon sa mga tracking. Usually, ang mga tracking o yung mga kumukuha at namimili ng baboy galing sa malalayong lugar tulad na lang halimbawa ng Metro Manila o mga karatig bayan kung saan laging mataas, consistent na mataas ang presyuhan ng baboy. Usually, pumupunta sila sa mga probinsya at pagpunta nila sa mga probinsya, doon nagkakaroon guys ng trading. Ibig sabihin mas mababa syempre ang kuha nila kasi nga kailangan pa nilang mamasahe, kailangan nilang magbayad sa mga labor at kailangan nila na magbayad sa mga tracking na gagamitin nila, ganoon na rin sa mga gasolina at kain ng mga tao nila. Naman normal na mas mababa ang presyo ng pagkuha nila kumpara sa presyo sa Metro Manila. Ngayon, dito na pumapasok ang mga ahente. Paano pumapasok ang mga ahente? Dahil nga galing sila sa malayong lugar, yung mga tracking, kaya kinakailangan nila ng ahente o middleman para bago pa sila dumating sa area o sa location, marami ng mga baboy na nakaprepare, nakaready para pipick upin na lang nila. Ito ay malaking tulong sa mga tracking. At syempre, isa sa mga benefits ng pagiging ahente is yung kikita sila o mangungumisyon sila. Merong dalawang bagay na pwedeng kumita sa pag-aahente. Isa, yung tinatawag na commission base. Ibig sabihin, bibigyan sila ng presyo ng tracking at sila na mismo ang mag-aalok kung magkano yung presyo na gusto nilang ibaba. Ibig sabihin, halimbawa, kung 200 pesos per kilo ang presyo ng tracking, yung middleman, sasabihin nila 190 o 195. Sa ganitong paraan, kikita sila sa bawat baboy na
binibenta o kung makukuha sa kanilang lugar. Kalawa naman is maaaring yun ang mismong tracking ang magbigay sa kanila ng komisyon o porsyento. Kung ano yung sabihin ng tracking, gano'n na rin at ibibigay na sila ng diretso at sasabihin na sa kanila, o sige, sa bawat isang baboy meron kang 300 pesos o kaya 200 pesos. Ibig sabihin dyan guys, ang ahente malaki rin yung kinikita. Kaya lang sa pag-aahente hindi naman dire-diretso ang kanilang kitaan. Kung kailan lang may tracking at kung kailan lang may ma-repair sila. Pero ang kagandahan yan sa pag-aahente, kung maraming baboy ang makuha at mai-ahente mo, siguradong paldo-paldo ka. Imagine sa isang tracking, sa isang biyahehan, kung susumahin mo, halimbawa sa isang biyahe o sa isang truck, merong 100, minimum na 100 baboy na ibabiyahe. So sa 100 baboy, multiply by 500 pesos. Diba napakalaki na yun? Ibig sabihin, 50,000 ang pwede mong kitain to 100,000 sa pag-aahente lang yon. Ibig sabihin sa 100 baboy na mabibenta na minimum 100 kilos ay maaari kang kumita sa pagitan ng 500 to 1,000 pesos. At kung i-multiply mo yon sa 100, pwede pa lang kumita ng 50,000 pesos hanggang 100,000 pesos. Hindi ba maganda-gandang kitaan yan? Naman marami rin tayong mga katropa na mga hog racer, magbababoy, ang talaga namang minsan umaaray din sila. Kaya karamihan sa kanila gusto nila diretso na sa kanila, wala nang ahente para at least hindi na mabawasan yung kanilang kita. Pero isaalang-alang din naman natin na kahit yung mga nag-aahente, mahirap rin yung responsibilidad nila. Dahil minsan maghahanap talaga sila at manunuyod ng mga nag-aalaga ng baboy para at least masiguro na bago pa dumating yung tracking, yung contact nila, siguradong magkakaroon ng baboy at may makukuha rin naman talaga silang baboy. Sayang din kasi ang biyahe ng mga tracking kung walang middleman. Dahil ang middleman, yun yung magagarantiya sa kanila na at least makukuha nila yung numero ng inventory na tinatarget nila. Kasi nga, hindi biro ang gastos sa pagta-tracking. Ibig sabihin, kung mamumuhunan ka sa tracking ng baboy, kailangan mo talagang gumastos. At kailangan mong i-budget ng mabuti. Dahil sa bawat araw na stay mo, kapag hindi mo pa nakuha yung number na dapat mapuno yung tracking mo, kung walang ahente, sa malamang at malamang medyo mahihirapan ka. Kaya importante rin sa mga nagtatracking na merong middleman kung saan magagarantiya na kumpleto na. Pagdating nila, kumpleto na, pipick upin na lang yung mga baboy na kailangan nila. Maraming salamat sa pagsama sa atin ngayong araw na to. Isa na namang kwentuhan dito pa rin sa Kabady Moko YouTube channel. Sama-sama tayong matuto, magnegosyo at umasenso. By the way nga pala, hindi ibig sabihin ng porke merong mga agent na naglilipana sa iba't ibang lugar, hindi na maganda ito. Nakakatulong rin ito sa negosyo ng pagbababoyan, kaya lang dun sa mga ahente naman, sana dahan-dahan lang at huwag naman tayo masyadong paldo-paldo kung mga misyon. Dapat konti-konti lang para at least matiyak rin natin natutubok, ikita yung mga kapwa natin hog racer na talagang umaasa lang sa pag-aalaga ng baboy. So happy farming mga katroma, maraming salamat, paalam.